Good day and welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Gordon, sabi ni Gordon, dapat daw respetuhin yung sinabi ni Drilon. Eh, ganun din naman. Bakit hindi nyo respeto yung sinabi ng presidente namin? Bakit? Yun naman sinasabi niya. Alam mo, ganito lang naman yan sinabi ng Pangulo. Bakit niya sinita si Drilon? Kasi naiinis siya. Bakit mo po proteksyonan yung mga oligark? Bakit ka, ang bilis mo magpiyok? Hindi siya, baka isipin ninyo, baka dahil do sa ABS-CBN, pinagtanggol ni Drilon. Hindi lang yun. Yung ang sinasabi, yung law firm mismo ni Drilon, may problema. Bakit tinatanong niya, kasama ka ba? Kaya nagkaloko-loko itong kontrata ng tubig natin sa gobyerno. Kasi ganun din na nangyari, di ba? Maalala nyo sa Meralco? Sa Meralco, nakipagkontrata din. Yung Meralco, kung saan may stockholder to si Lopez, doon sa kumpanya ni Lopez. Paano nangyari yun? Bakit na-aproba ng gobyerno yun? Dapat nangingialam ang gobyerno doon. Kasi nga, nung panahon noon, palakasan noon. Diba? Kaya ang sabi, ang doon, yung sinasabi ni Pangulong Duterte, nagkaloko-loko itong kontrata na ito. Baka naman kasi may kinalaman ka. Siyempre, ilalabas pa lang ni Pangulo yung mga ebidensya. May kinalaman ka dito sa kontratang pinasok ng tubig sa gobyerno. Yan yung dahilan. Hindi yung personal ang galit ni Pangulong Duterte. Ito kasi sinabi niya, I think he should stuck on the message. Una pa lang, bungad ibinanatan niya na agad si Senator Drilon, which I think was unprecedented. Siguro talagang malaki yung galit niya, pero hindi dapat niya inilabas sa publiko yung galit niya sa isang tao, lalo isang senador is called upon to speak for those who are vulnerable. Hindi ho sariling galit niya. Galit, ewan ko ba bakit di maintindihan nito mga senador na to. Galit ho ang Pangulo dahil doon sa kontratang pinasok nitong tubig na may kinaugnayan, di umano kay Drilon daw, ayon kay Presidente. Kaya nga kini-question niya si Drilon, ano bang kinalaman mo dito sa kontrata na ito? Yun ang sinasabi. Yung akra na yan. Personal na galit ni Pangulo yan. Paano? Mantakin mo may mga 100,000 tubig. Ano may swimming pool? Alit-lit na lugar na bahay, may 100,000. Saan ka makakakitang nagtaasan bigla ang tubig? Nagtaasan bigla ang kuryente. Tapos tayo, supposedly, pinoprotection. Dapat tayong, di ba, magagalit tayo. Nung ginagawa ng gobyerno, bakit ng tubig nagkakaganito, nagkakawalang niyaan? Bakit ang presyo ng kuryente ganito? So dapat tayo magalit. Nagagalit tayo, tapos direklamo natin si gobyerno. Kung nalaman ngayon ni Pangulo, meron siyang personal knowledge na nakasangkot pala yung mga senador. Hindi ho personal na galit yan. Anak kayo ng weteng, Sayaw mga choy. Ang hina ng utak nito ito si Drilon, ito si Gordon, medyo hindi niya maintindihan kung bakit nagagalit ang Pangulo, no? Ay, nako. Kaya ito si Gordon, wag yun ang boboto to sa susunod na eleksyon, wala namang ginawa ito. Puro lang to, yung tapang-tapangan. Naalala nyo, kesyo may pa-ethics complaint pa siya kay Trillanes. Pinastos na nito ni Trillanes yung mga senador. May ginawa ba siya? Puro ka lang salita, hindi mo na-control yung ethics ka pa, wala naman nangyari. Ito tinatawag na walang political will. Tandaan niyo yung pangalan niya, Gordon. Walang walang yag. Walang yag. Alam niyo na yun. Yag alls. Nawala bilib ko dito, tandaan niyo, di ba, nung panahon na kesyo gagalit-galit pa daw siya kay Trillanes. Away-away pa sila ni Trillanes. Kasi, may nangyari ba? Di ba naalala mo? Nagkakaproblema sa paglabas ng resulta. Inaabot ng 2 weeks ang resulta ng OFW. Nung nagsalita ang Pangulong Duterte, ang bibilis ninyong kumilos dyan. Bakit? Kasi ganyan ang ating Pangulo. Ngayon nga, nangangatog na itong mga telco na ito .
O, di ba? Kung hindi ganyang katapang ang ating Pangulo, tingnan nyo ha. Sige, tingnan nyo. Ngayon, nagsalita na si, di ba? Nagsalita ang Pangulo. Etong telco, ayusin. Bago mag-December, I want to contact Jesus Christ. Biglang sagot kagad ang Globe. Sagot din kagad. Si DICT Honasan, nagising. Ay, nako. Senator Honasan, gising-gising. Ikaw naman ang magising ngayon. Nagsalita na si Pangulong Duterte pag yan hindi yung panaayos. Sayaw mga Choy. Ay nako, tututukan natin yan. Sabi ko sa inyo, di ba sinabi na natin yan nung una pa lang, tututukan natin itong internet nito. Kasi may nangyari na dyan sa third telco. Mayroon kasi akong alam dyan. Kasi meron tayong mga diyang kakilala Nagkakaproblema dyan sa poste-poste na yan. Hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon, pero umayos kayo dyan, Nandyan na ang katiwala ni Pangulong Duterte na si Yusek RJ Jacinto. Pag kayo hindi nyo naayos yan, sinasabi ko sa inyo, buti ngayon nagising na kayo. Sinagsalita na si Honasan, sabi niya, ayusin nyo ako, hindi. Mapipilitan tayo magpasok pa ng mga ibang telco. Ito nga tingnan nyo. Sabi ko sa inyo, napakagaling ni Pangulong Duterte. Anong gusto nyo? Yung Pangulong presidential? Gusto nyo kasi, yung nakakatamad na zona, sure, the plan is to the economy, to the trade, to the end power, to the 10 power. Ganyan. Walang nangyaring zona, yung mga ganyan. Yung kayo ang boss ko. May nangyari ba? Ganyan. Wala naman nangyari. Tingnan nyo to Ito pa sinabi ni Soto. Dahil dyan, sabi ni Senate President Soto, government can revoke telco franchise if they fail to shape up. Kayong mga telco ulitin natin Sabi nga, alam mo, naganda nung interview. Alam mo, Senator Soto medyo nagustuhan ko yung interview mo Nagustuhan ko, Senator Soto. Yan para sa'yo. In-interview siya ni Karen Davila. Sabi ba naman ni Karen Davila, hindi ba magkakaroon ng chilling effect? Pangit yung ganito. Alam mo, sabi ni Soto, sabi sa kanya, ikaw ba, sa tingin mo okay yung telco? Sa pool Hindi makasagot si Karen Davila Sayaw mga Choy. Hindi nakasagot si Karen Davila. Mga Choy. Ano sabi niya? Hindi kasi paano yan? Since nawala na nga yung ABS-CBN, tapos ito pa binabantaan ng Pangulo ang mga telco, hindi ba ito magkakaroon ng apekto sa ating mga negosyante na pumasok dito, mga foreign investment? Kala mo concern? Kung talagang concern ka sa foreign investment, dapat nang tinatalakay nyo dyan, open ang FDI, Foreign Direct Investment. Dapat buksan yan. Hindi into 40-60, ganun. Hindi 60-40. Na hindi pwede magpagmay-ari na mas malaki ang mga foreigner. Dapat kung concern ka talaga dyan sasabihin mo, buti sinupla ka ni Tito Soto, ni Senate President Soto, na sabi niya na, hindi ka ba na sa telco? Mabuti nga yan At least gayon, talagang mag-shape up sila. Kasi, alam mo kung paano tayo niloloko nito mga telco Ganito ang nilolokohin tayo ng telco. Bibilisan nila, ang bilis. Yung download, 35, 25. Wow! Tuwang-tuwa na tayo. Pero yung upload, 1 Mbps. Kasi kahit, ito, konti lang naman, wala naman ako masyadong kaalaman dyan. Pero tandaan natin, pag nag-web browsing ka, hindi lang naman dina-download mo Nag-upload ka din, syempre. Kaya nga, download speed, upload speed. Ano ibig sabihin nun? Pag download ka ng website, para maglano sa'yo, YouTube, dina-download mo. Okay yan. Pero pag nag-upload ka naman ng mga pictures, nag-upload ka ng mga data, ang bagal, 1 lang. Tapos, at the same time, may copying pa. Ano yung copying? Yung copying, ganito, ang bilis-bilis nga, di ba?
O tapos sa dulo, sinisikipan. Kinakap, tinatawag doon. So yung flow ng data, paano pag marami na? Okay, kunwari, nagkasabay-sabay na, lalo na ninyo, napapansin to? Mabilis nga, pero bakit ang bagal pa rin ng download? Hindi mo napapansin yon? Kasi nga doon sa capping na tinatawag, hindi nila lakihan para yung data ay mas mabilis. Yung sa dulo, ang bilis nga ng takbo ng sasakyan, tas meron namang bottleneck dito, magsisikip pa din yan. Kahit anong bilis ng sasakyan mo, kahit pa maglagay ka ng mga sports car sa EDSA, kung biglang meron namang bottleneck, ganyan ang nangyari sa Intelcom natin. Toy, toy, toy. Sayaw mga toy. Toy, 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 toy. So ang point dito, marunong manloko itong mga network natin na para magmukha tayong, ang bilis. Pero sa totoo lang, hindi Alam mo eto, Japan, Singapore, kayo mga taga Singapore, alam nyo yan, Singapore, pag naggano ka, ay grabe talagang pag-click mo nun sa labas ka agad, para ka nagdano ng libro. Sa Japan, ganyan din, ang bilis din. Sa Korea, nako, isa pa yan, napakabilis din. Toy, toy, toy. Kahit nga sa ibang bansa, Amerika, mabilis din. Toy, 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 toy. Sayaw. Alam mo ba, kasi sa atin, medyo nasanay na tayo, kaya feeling natin, okay lang, mabagal, sakto lang. Pero pag nagpunta ka ng ibang bansa, sinubukan mo yung telco nila, Hong Kong, grabe. Ang bilis din talagang pag-click mo, ang bilis. Dito, dahil sa telcom natin, ang dami nag-aaway na magjojowa. Kasi pag nag-text, nag-Viber, nag-WhatsApp, o kung anumang messenger, bakit ang tagal? Hindi ka sumagot kagad. Inabot na ng 15 minutes, may nangyari na. Ganun na kagad yung iniisip ng mga jowa. Hindi nila alam, nagloloko lang yung network, ang bagal-bagal. Marihong, pakibati naman po ng happy birthday ang anak kong si Carla May Ayongki. Thank you, banat more power to you. Toy, 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 toy. Mga toy. Diba? Toy, mga toy. Toy. Sa Israel, bilis din. Eto, sa Pilipinas, ganyan, sabi ni Kabagis. Nga Hindi mo kalokohan di ba? Sasabihin nila LTE, lalagay nila 4G, ganyan. Pero same lang naman din yung speed. Hindi yung, ako wala akong pakialam dun sa number. Ang akin yung pagbilis Lalo na pag kami nag-send sa'yo ng videos, magpe-play ka, makikita mo dun Taiwan din, di pa po ako nakapunta ng Taiwan Dito sa UK, mabilis din dyan. Tapos may 5G pa ganun din no? Correct ka dyan. Kasi nga may budol-budol Sabi nga nito ni Genoric Telano, may budol sa telco Okay? Ito pa reaction. Okay, ito naman. Sige, puntahan muna natin ulit si Ontiveros. Anyway, lagi naman tong ma-react The president's SONA was not a SONA. It was not the state of the nation. It was not even an address. Hindi yun ang totoong estado ng bansa. Taray. Alam ko na kagad Nung una pa lang nabasa ko alam ko na pupuntahan ito. COVID. Tama na ang pamumulitika sa pandemyang ito. Sino ba namumulitika? Kayo, di ba? Panahon na para magkaisa laban sa COVID-19. Ngunit, para umusad, kailangan may pag-ako ng pagkukulang. Sinabi ba, di ba? Ang linaw na sinabi ng presidente, hindi, may pagkukulang. Sinabi naman niya yun Wala naman siya sinabing walang pagkukulang. Ano ka ba? Bingi ka ba, Ontiveros? Ano ba nangyari sa'yo? Sa COVID, ang dami sinabi ng Pangulong Duterte tungkol sa COVID. Halos lahat niya reaction niya tungkol sa COVID Kaya nga, di ba, humihingi siya ng tulong. Sus, paulitin ko ba ito? Makinig ka na lang doon sa video ko kahapon. Nakakairita na. Parang, ewan ko ba, sa dami-dami ng Pilipino, parang itong mga oposisyon, parang hindi sila lang hindi nakaintindi doon sa SONA, no? Bakit ganun? Sinabi ng Pangulo, pinakiusapan niya yung mga bangko na mag-loan sa SMEs.
Ito sa mga small medium enterprise pinakiusapan. Oy, wait speaking of enterprise, wait lang Sana po bukas bukas bago tayo tumuloy diyan habang 6,000 ba tayo sa mga OFW natin na nawalan ng trabaho o kaya kahit hindi ka OFW na nais mo lang magkaroon ng kita. Ay bukas may libreng gagawin si Chinkitan na webinar. Okay, makikita ho nyo yan sa aking page at saka sa page ni Mocha Uson Vlog. Webinar ito. Libre ho. Ang host po ay si Mocha Uson. Bukas ho yan, Wednesday 6 p.m. Philippine Time. Kung ikaw ay OFW na nais mo kung papaano mag-survive dito sa pandemic na ito, meron pong payong gagawin si Chinkitan at kasama rin niya ang SMDC. Maganda po yan. Punta ho, libre ho yan, libre. Okay, wala hong bayad yung anong tawag dito, seminar o yung webinar. Ibig sabihin ng webinar is parang seminar, ganun. Pero sa internet pwede kayo sumali through Zoom. Libre, ulitin ko, libre ho yan, walang bayad. Take that sayang ang karunungan ang magbibigay sa atin ng karagdagang kita ho yan. Hindi rin ho yan networking, baka akala ninyo networking. Yan po si Chinkitan ay magaling ho yan pagdating sa mga prinsipyo patungkol sa negosyo. Okay? So sana po. Banat bay pang Diyos po para medyo lumamig ng konti. God bless always po. Papatidin po sa mga viewers. Salamat po. Yan punta ho kayo sa aking page at saka sa page po ni Mocha Uson. Nandun po. Libre ho. Mga OFW. So ito na nga, ito. Ito nga sinabi ni Ontiveros. Ito manood kayo dito. Tingnan nyo Kesyo, ayan na naman, walang plano sa... Ito lang, gusto ko lamang to ipakita sa inyo, napakaganda nito. Napakagaling ng gumawa nito, Say nako, grabe. Ay, hindi yan. Ang pangit ng gumawa niyan. Ay, magaling din pala yung gumawa niya si Mindabout. Pangit yung video lang. Ito may papakita ako sa inyo tungkol dito sa reaction. Ang ganda nito, panoorin niyo nito, Ayan. Ay, ano yun? Nawala. Ayan. Uy, bakit nawala yun? Wait lang, wait lang. Huwag kayong huwag magalit. Mag-isa lang ako dito. Wala po tayong stop dito, Ay, ito. Ayan. Ito. Panoorin nyo to, Grabe ang ginagawa ng gobyerno natin. Anong pinapalabas ng mga media? Yung mga walang kakwenta-kwentang so nagkaisa. Eto, tingnan nyo, panoorin nyo to. Sabi ko nga, ang galing ng paggagawa nito. Kudo sa Cinemotion. Lang po sila. Kasi para naman po sa ikabubuti po na kababayan nilang mga taga-probinsya. Tulungan na lang po nila, wag na lang po sila magbatikos. Kasi okay naman po yung programa. Ng ating film. Sabi nga ni Duterte, kailangan ng patient at saka konting paano po. Ito yung plano Tiyaga. ng ating gobyerno At sa sa LSI. paghihintay po. Wala na ho kami magawa, wala ho kaming tingaw yung pera namin dala, naubos na, wala na. Kaya gusto naman namin bumalik ng probinsya. John Ray Casa, salamat sa 1,220. Oy, salamat, pang-inchiran yan kaya nga ako na dito kasi wala na akong trabaho, pinalis na ako ng tinitirahan ko. Ito Lahat yung naman sa tayo mga tutulungan plano ng ating gobyerno sa Kasi LSI. sabi nga Tingnan ni nyo na Duterte, kung gaano kaganda to. Mauubos lang ng pera Panoorin ng nyo, ganda-ganda gobyerno nito, para grabe. bibilhan lang ng pangangailangan ng mga tao. Dito pa lang sa Manila, meron na tayong ibinibigay na maliit na halaga at pagdating nila doon sa iba't ibang rehiyon o probinsya na kung saan sila uuwi, tinutulungan pa rin sila ng ating mga ng ating field offices doon. Yung perang binigay ko sa amin, kahit pa paano, makakatulong din po. Maraming salamat sa binibigay nilang allowance. Sa akin po, para po sa akin, tumulong na lang po sila. Kasi para naman po sa ikabubuti po na kababayan nilang mga taga-probinsya. Tulungan na lang po nila, wag na lang po sila magbatikos. Kasi okay naman po yung programa. Mabilis nga po ang proseso. Kumbaga tuloy-tuloy po. Buti pa ito, marunong Sabi, tumulong na lang sila kaysa sa bumatikos. Ang ganda-ganda ng programa ng gobyerno. Salamat, John Ray Casas, Ang ganda ng sinabi niya, Yung
nagbigay sila ng ano sa tao, yung pangailangan, halimbawa, yung gustong umuwi, yun. Kagaya ngayon, maganda yung ginawa ni President Duterte at saka ni Senador Bongo, nakatulong ng malaki sa gustong umuwi na walang pera. Siyempre po nagpapasalamat din po kasi marami silang natutulungan na gustong-gustong umuwi. At ngayon pong may pandemic po. Naiyak ako. Mababaw ang loob ko. Taos puso po kami nagpapasalamat. Malaking tulong sa amin yan. Sa ginawa nila, walang problema, maganda ang ginawa nila kasi hindi sila namimili ng mayaman o mahirap. Lahat tinutulungan naman ni President at saka sino pang mga kasama niya. Masasabi ko lang po kung ano pong inaano ng gobyerno, sumunod lang po tayo. Mapapaayos po tayo lahat. Hindi ko naman natin malaman kung sino po may sakit, sino may COVID o kung sino wala. Sino man ang tamaan, bato-bato sa langit, sir. Huwag magagalit. Gano'n lang po. Huwag kayo lang mainip. Huwag yung ibatikos yung ano natin, yung programa. Huwag silang mag-judge kasi hindi naman nila naranasan yung naranasan namin. So kailangan nilang magtiwala sila na marami namang natutulungan ng programang ito eh. Hindi lang pag-judge lang ang ginagawa nila. Oh, ang ganda ng sinabi nyo. Wag kayong mag-judge eh. Kasi hindi naman kayo ang naandi dito. Kami yung naandi dito. Ito mga to naandi dito. Di ba? Ang ganda ng sinabi eh. Hindi ko magets yung mga tanga-tangang mga ibang tao na nagsasabing walang programa ang Pangulo natin. Marami pong salamat sa lahat po na volunteer na nagpakahirap po sa amin dito. Maraming salamat po sa lahat po. Maraming salamat. Papasalamat ako sa kanya dahil marami silang natutulong sa taong bayan, kay Mr. Presidente at kay Mr. Bongo at sa lahat ng mga kasamahan niya sa Malacanang. Alam mo yun, Cinemotion. Ang galing talaga na Cinemotion. Palakpakan, Cinemotion. Thank you very much. Siyempre si Saad Andal. Sabi ko nga, alam mo, ito ito yung mga bagay na dapat pinakikita ng media. Instead, yung mga nagre-reklamo na, alam mo yun, bakit ba nagre-reklamo yung mga hinayupak na nagkaisa na yan? Nasaran sila ng network eh. Personal yung kanilang galit. Tapos nandadamay lang sila ng iba. Ito, mga tao ang nagsasalita. Sila mismo nagsasabi, sinasabi nila, hoy, wala kayo dito. Ang ganda-ganda ng programa ng Una-una, hindi nga dapat gawin ng gobyerno yan eh. Kasalanan ba ng gobyerno na pumunta yung mga yan dito? Panahon pa nila, noong kopong-kopong papunta yan dito, yung mga tao na yan dito eh. Hindi kasalanan niya ng gobyerno. Sabihin ni Pangulong Duterte. Kasalanan siguro mga nakaraan. Kaya sila nagpunta dito sa Metro Manila. Ngayon, nagpunta na sila sa Metro Manila. Na-stuck na sila dito. Anong ginawa ng gobyerno natin? Sinabi nila, kasalanan niyo yan. Nagpunta kayo nung panahon ni Pinoy. Nawala kayong trabaho, punta kayo dito. Ginanon ba ng gobyerno? Hindi. May pandemic tayo, tulungan yan. So, Senator Bongo, tinulungan yan. Gumawa sila. Alam niyo, mismong nag-ayos niya si Senator Bongo, yung PMS yan, yung Presidential Management Tapos, kesa na natuwa, inuna muna yung binatikos, ang pangit ng lugar, ganito, yung ganyan. Sabi nga ng mga iba naandito ba kayo? Wala kayo dito, kaya wala kayong alam. Kayo nang, tapos meron pa ako nakita sa news na talagang nagre-reklamo. Ano ba talaga ang plano ng gobyerno sa amin? Sandali, kuya. Unang-una, hindi nga dapat kayong tulungan ng gobyerno eh. Hindi naman kasalanan ng gobyerno, ba't kayo napunta diyan dito sa Metro Manila eh. And yet, tumutulong sa inyo gobyerno. Ang dami ninyo.
Hirap na yung mga medical personnel dyan. Sigurado ko galing yan sa DOH. Yung iba siguro mga private company. Pero hirap na silang tumutulong eh. Kita nyo naman. Sana naman, ipakita rin to ng media, hindi yung sinasabi nyo walang planong gobyerno. Pa-share naman yung video sa page mo, Banat by Raisha Santiago. Yes po, isi-share po natin yan, ha?